Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po ay nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, kalat na po ito sa social media. Mga kababayan, ito pong style, yung sinasabi pong kung paano po maglingkod ang isa pong nasibak, mga tambay, ang isa pong nasibak na PNP chief sa loob lang na wala pang 3 buwan, 2 buwan lang po mahigit, ay nasibak na po siya. Pero pinapangakuan naman po siya na bibigyan daw po siya ng panibago pong appointment o sinasabing posisyon sa gobyerno. Pero ang sinasabi nga po natin mga kabayan, lahat kaya ng PNP chief, lahat kaya na nagiging PNP chief sa ating bansa ay ganito po kaluho, lalong-lalo po sa mga ginagamit po nilang sasakyan. Puro luxury car po at hindi po basta-basta sasakyan. Mga luxury car at ang nagkakahalaga po ito ng milyon-milyong halaga. Sasakyan pa lang po na ginagamit ng isang PNP chief. Mga kabayan, ganito po kaya silang lahat kaluho. Daig pa po o parang presidential car po ang mga sasakyan po pala ng mga general, mga kababayan. Unbelievable. Tingnan po natin yung kumakalat po sa social media na yung nasibak na PNP chief na si General Torre, kung gaano po kaganda at kaluho ang sasakyang ginagamit po niya ng mahigit 2 buwan nung siya po ay PNP Chief General. Ito po, papanoorin po natin. Kalat na po ito. Yan po mga tambay, oh. Talagang grabe. Protektado. Siyempre po, gwardyado. Ikaw ba naman maging PNP Chief General eh? Di ba? Ayan, dumating na po ang luxury car po. I think ano po yan? Para pong Toyota Land Cruiser po yata yan. Toyota Land Cruiser, mga kabayan. Grabe po kamahal yan. At syempre po, baka bulletproof pa po yan. Bulletproof. Grabe. Parang presidente Yan po ang kumakalat po ngayon, mga kabayan, sa social media. Na grabe po pala. Kaluho ang sasakyan po na ginagamit ng isang PNP Chief General. Grabe po, para pong presidente. Parang presidente ng Pilipinas. Kasi ganyan po ang gamit ng presidente ng Pilipinas eh. Meron pong ginagamit ang presidente po ng Pilipinas na mga Land Cruiser, na mga bulletproof, mga kabayan. Ganun din po pala ang PNP Chief, mga kababayan. Ang tanong po natin dyan, mga kababayan, lahat kaya na nagiging PNP Chief ay puro ganyan po kaya ang kanilang service na sasakyan, mga kababayan? Dinaig pa natin, mga tambay. Dinaig pa natin ang mga bansa. Katulad sa Amerika po, mga tambay, sa totoo lang, sa Amerika, hindi po sila gumagamit ng mga luxurious ang mga pulis. Mga kababayan, ang pangkaraniwan lang po gamit ng mga pulis, di ba? Yung kanila pong mga police car. Yun po ang karamihang gamit po. Kahit po ikaw ay PNP chief o kahit po sheriff na tinatawag, yung mga sheriff o yung mga PNP chief, mga tambay, sa mga sinasabi pong, di ba? Hindi po sila gumagamit ng mga talagang yung sasakyan ng presidente ang mga nasa kapulisan ng Amerika. Hindi po ba? Pero sa atin, sa Pilipinas, tinalo mo pa. Tinalo mo pa yung mga ginagamit na sasakyan sa ibang bansa. Isa kang PNP chief pero ang sasakyan mo ay parehas sa sinasakyan ng presidente. Samantalang ang ating bansa ay napakahirap. Napakahirap na. Isang damukal pa ang korupsyon. Isang damukal pa ang korupsyon sa ating bansa. Napakahirap na po ng kalagayan ng mga Pilipino. Ang binibigay sa ating na serbisyo ng pamahalaan ay ganito po sa loob ng 3 taon. Tapos makikita mo po, ang naglilingkod sa iyo ay napakaluluho ng ginagamit. Service pa lang ito, mga tambay. Service.
mga kabayan. Samantala, ibang klase. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, bihirang-bihira po siya gumamit ng mga service na sinasabing mga luxurious. Ang karamihan ginagamit pa ni dating Pangulong Duterte ay pickup truck. Yung mga pickup. Di ba? Pickup. Pero ito, PNP chief. Aba nung maging PNP chief luxurious. Mamahaling sasakyan. Land Cruiser. Ibang klasika, General. Isa kaya yan sa pinagselosan sa'yo. Kaya ka nasibak. At syempre, hindi naman po din yan ang dahilan kaya siya nasibak. Kaya lang po kumalat po kasi sa social media na napakaluho pala. Yan po ang kinu-question ngayon ng taong bayan. Bakit ganyang kaluho ang isang pulis? Ang isang pulis na swelduhan ng taong bayan? Taong bayan na nagpapasweldo? Taong bayan na nagbibigay ng kanila pong allowance? Taong bayan na nagbibigay po ng bonus? Taong bayan na nagbibigay ng retirement nila? At mga travel fund at extraordinary fund? Pati ba naman sasakyan? Buhos ang luho? Buhos ang luho nila sa sasakyan? Kaya pala matikas ng mahigit 2 buwan. Mahigit 2 buwang napakatikas ng isang PNP Chief General na sinibak na si Torre. Napakaganda pala ng sasakyan. Di ganun din po ang lalabas niya. Para din po siyang nasa Malacanang sa Camp Crame. Sa bagay, yung tirahan po kasi ng PNP Chief General sa Crame ay napakaganda po. 'Di ba? Napakaganda po. Mga kababayan. Kaya dapat po ito mga tambay, yan po ang malaking katanungan po natin. Lahat kaya o lahat na naging PNP Chief General sa ating bansa ay gumagamit po ba ng ganitong klase na sasakyan na napakamahal at parang presidential car ang ginagamit? Mga kababayan, ibang klase. Ibang klase ito. At dapat pong masilip ito mga tambay. At sana, sa bagay sa ngayon, hindi pa naman masisilip nila yan Dahil nga po, yung sinasabi pong magkakaalyado pa at nasa kapangyarihan pa sila. Darating naman po ang panahon, yung tamang panahon na sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ang panahon ay lumilipas. Katulad po ngayon, nabubunyag na po ang napakadaming korupsyon na ginagawa nila. Laganap na systematic ang korupsyon sa ating bansa. At yung sinasabi rin po ng Vice President na dapat po itong ma-lifestyle check lahat. Lahat ng tao sa gobyerno, pati mga appointee na mga secretaries, lahat ay dapat po ma-lifestyle check. At syempre po, ganun din po sa mga general. Sa mga general na umuupo po. Yung pinakamatataas na katungkulang mga general sa ating bansa. Sa kasundaluhan, sa kapulisan, at pati po sa mga Navy. Di ba? Yung Philippine Navy natin. Dapat po sisilipin mo ang mga lifestyle check niyan. Katulad po ng isa po na naging general na nasibak po sa loob lang ng mahigit 2 buwan. Kailangan din po silipin ang asset po niyan, mga kababayan. Lahat po sila. Dahil po nakapagtataka. Kaya po pala maraming nagpapakaaso. Kaya po pala sila umano nagpapakaaso para maging PNP chief ngayon sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Kaya po pala sila nagpapakasipsip at nagpapakatuta at nagpapakabuldog umano dahil sa ganitong sistema na napakaluho pala umano ang kanilang mga ginagawa. Lalong-lalong sinasabing lingkod bayan daw po sila. Grabe po pala sila pagdating po sa luho, mga kababayan. Sana, mga tambay, ay ma-lifestyle check po yan, mga general na yan. At syempre, sana po, bigyan din naman po ng kahit paano konsiderasyon ng taong bayan. Pulis ka. Sana, sana hindi naman po ganyan. Dahil yung pera ng taong bayan ang ginagamit dyan para ibigay mo lang sa mga ganyang klaseng general. Pwede naman pong magsasakyan yan nang hindi naman po sobrang mahal. Marami naman po mga sasakyan na po pwedeng gamitin ng PNP chief. Di ba? Meron naman mga van. Meron naman mga pick-up. Di ba? Ganun po ba? Napaka-importante po ba ng PNP chief? Mas importante po ba ang PNP chief kaysa sa Pangulo ng Bansa at Vice President ng Bansa?
Sige nga, unbelievable. Yan po mga tambay, ang sinibak na PNP chief at binibigyan naman po ng posisyon yan. Dahil nga po, ang sinasabi nga po natin yan, nagagamit naman po yung issue na yan dahil isa po yan sa pantakip, panglihis sa issue ng korupsyon umano na ginawa po nila na mahigit 3 taon. Dahil nga po, hinahanap na po natin ang binadget po nila sa mahigit 3 taon na bilyon-bilyon, trilyon na pinondo sa mga proyekto, hindi lang po ang flood control. Kaya nga po hinahanap at tinatanong natin kung saan dinala ang trilyon-trilyong pondo na dinala po sa proyekto, hindi lang po flood control. Baka kasama pa ang pera ng taong bayan ay nakukuha pa bukod sa korupsyon ay siyempre sa mga luho na napakaluho na kanilang panunungkulan. Buhos biyaya ang kanila pong luho. Sasakyan pa lang, mga bayan, ay maluho na. Kaya po, darating naman po ang panahon na darating po ang tamang investigasyon. Kasi po ngayon, wala po kasing matibay at ginagawa pong active o sinasabing puspusang investigasyon ang pamahalaan, lalo-lalo po ang Office of the President. Wala po Kasi tinanggal niya po yung nag-iimbestiga ng korupsyon, yung PICC o PACC, di ba? Yung Presidential Anti-Crime Commission. Tinanggal niya po yun Kaya walang nag-iimbestiga. Darating naman po yan. Lalong-lalo na po pagka ang Vice President ang naupo na pong presidente. Lahat po yan ay masisilip po lahat yan. At iimbestigahan po lahat ang ginawa po nilang panunungkulan na puro issue ng korupsyon sa kanilang panunungkulan. Thank you po mga tambay. Yan po ang komento po natin sa napakagandang sasakyan ng sinibak na PNP chief. Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At sa patuloy pa po nagsusubscribe sa inyong lingkod, maraming salamat po. At syempre po, shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Shoutout po, Kingston123 ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahoo 4531, Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, 5697, Rosalina Arcade, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo pong mga biyaya na binibigay sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po sa lahat din po ng ating mga subscribers, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po yung dalangin po natin at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, mailayo po sana sa kapahamakan. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sa kapahamakan. At syempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makauwi na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At tayo rin po ay magdasal at manalangin na tayo po ay maingatan at mailigtas po sa kapahamakan ng ating buong sambayanan. Tayo po ay magdasal din po, mga kababayan. Thank you po sa muli. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.